Good morning everyone. Magandang araw po. Tayo ay magre-reaction kung bakit ba hindi maubos-ubos ang mga nagbibigay ng comment na negatibo sa Kalingap may one family. Kinukontra pa nila yun na wala daw one Kalingap, one family, di umano. Bibigyan niya natin ng reaction yan. Bakit ba hindi maubos-ubos ang mga taong may mindset na ganyan, na walang katigil-tigil, everyday nag-iisip ng mga salita na ikadadapa ng isang organisasyon, dignity ng tao or foundation. Bakit ba may mga taong ganyan na naging immune na ang pagsasalita sa ikadadapa ng mga kapwa? Bakit ba may laging sumisibol na ganyan na tao? Bakit niya hinahayaan sa kanyang puso, sa kanyang sarili na maatim, na magkamal-kamal ng salapi or sumikat man siya nang dahil sa mga word na hindi kaaya-aya sa nakakarinig, at sa yung sabihin natin yung sa mga murang kaisipan, naririnig yan ng bata. At hindi maubos-ubos ang kanilang mga ang kanilang mga naratibo. Wala daw one Kalinga family. Naku-curious lang ako, bakit ba ganun na lang ang kanilang puot at galit pag nanais na maitumba ang organisasyon o foundation na Kalingap. At ang founder nito ay si Papa Bal. Shout out po Papa Bal at sa kanyang pugi na director na si Derek Rab. Shout out si Ma'am Jack. Ang magandang may bahay na si Ma'am Jack ni Derek Rab. Si Rabay, kanyang puging anak. Sino pa? May bunso pa to si Jazz pa yun, Jazz. Shout out all Kalingap. Bakit ba may mga taong ganto ngayon sa mga huling araw na to, sa daigdig na to, na sa araw-araw, everyday, every night na siguro wala nang, kaunti na lang ang tulog, at parang isang gangrena. Alam mo, parang isang gangrena, biblical ito. Parang isang gangrena. Ano ba ang meaning ng gangrena? Ito ay isang bakterya, or mag-example tayo ng gangrena na sumisibol sa katawan ng tao. Ano yon? Mga athlete spots tulad ng buni. Yung punjay, ito ay punjay. Yung mga makakati sa katawan na pag nagkameron ka nito, kumakalat hanggang sa kainin ng buo mong katawan. Buni. Gangrena is buni. Isang uri ng galis na kapag nadikitan ka, mahahawa ka. Ay ngayon, ang mga nagsasalita ng mga pangit na termino patungkol sa gawain ng Kalingap, ay masasabi kong isang taong may sakit na gangrena. Isa siyang gangrena. Ano ba yung gangrena?
O yung buni. Sino nakakita na ng buni na talagang kumakalat yan sa buong katawan, na kapag dumikit ka sa kanya 1 days, 3 days may kakapit sa iyong punjay. Ayan, kakalat sa buong katawan, mahawa-hawa na isang buong pamilya, hawa-hawa na yan kasi may ano yun eh, may ang tawag yung punjay. Ang makikita lang ito kung gagamit ka ng microscope ayon sa mga scientist. Hindi ko alam ito, pero ito ay biblical ha. Huwag tayo sanang maging gangrena, at ang ginagamit ng gangrena ay social media. Kaya ang babansagan natin na ang mga taong ganito ang mindset, na nagpapakalat ng mga haka-haka at mga masasamang impluensya na lumalason sa mga kabataan, sa mga hindi pa nakakaalam, sa tamad mag-research, na parang isa siyang gangrena, buni. Kung siya babae, tawagin nating Miss Buni. Kung lalaki, si Mr. Buni, si Mr. Punjay o Miss Punjay. Bakit? Ay para siyang isang buni, na kung mayroong isang pamilya sa isang community, sa isang barangay, ay lumapit ka sa kanya, hawa-hawa na. Lalapit si Pedro, mahawa si Juan, si Dabiana, hawa-hawa na. Sige, magdikit. Ibig sabihin, huwag kayong magdidikit, huwag kayong maglalapit sa may mga sakit na gangrena, na buni. Mga buni sa lipunan na nagkakalat ng hindi sa ikaayos, hindi sa ikagaganda ng ekonomiya, o hindi sa ikaangat ng tao, kundi sa ikadadapa ng iba. Na sabihin na natin hindi naman perpekto, wala naman perpektong organisasyon, foundation sa mundong ito. Walang perpekto. Hindi pa natin makakamit ang tunay na perpekto hanggat tayo ay buhay pa. Yan ay Biblia ang nagsabi. Saan lamang may perpektong lugar at bayan? Sa bayan banal, doon perfect na. At hindi doon makakapasok ang mga otak gangrena. Ay sino yung mga otak gangrena? Yung mga gangrena sa lipunan, sa gobyerno. Marami nilang gangrena na parang isang anay. Ay ngayon ay doon tayo sa bakit nga ba laging binabakbakan ang kalingap, na tumutulong naman, hindi naman ibig sabihin, hindi obstruct sa hindi sabihin, nakakasagabal ba sa gobyerno ang kalingap? Tumingin tayo sa, kapag ikaw ay nagiging sagabal na sa gobyerno o sa ating batas, ay yun ang dapat nating upakan, yun ang dapat nating padapain or bigyan ng isang paliwanag na, or upakan natin sa social media. Yun ang ating i-broadcast. Hindi yung ang kalingap, ang ginagawa nila ay dapat ang gumagawa nito ay gobyerno. Ano yung ginagawa ng kalingap na dapat ito ay gawain ng gobyerno? Number 1, pabahay. Pagtulong, etc. Maraming pagtulong sa labas. Yung pang mga hindi nabibideo, yung pang mga paabot-abot lang. Ilang taon na ba tumutulong ang kalingap? Siguro mahigit 5 taon na o 10 taon na. Hindi ko malaman kung may 5 taon na ginagawa, mahigit na ginagawa yan ng kalingap, ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ay bakit ba may mga taong naging immune yung napakaligaya at napakasarap ng kanilang puso kapag ba sila ay gumagawa ng yung ikadadapa ng kapwa, ng organisasyon, ng samahan, ng dignity ng isang tao?
na nadala lang ng kanyang ugaling matampuhin. Katubagan Pilipino, emotional matampuhin. Yung siguro hindi lang nagustuhan sa kanyang panlasa, nagtampo na. So ang kanyang tampo ay hindi na nawala ng isang araw. Ang kanyang tampo ay nauwi na sa galit. Yung galit nauwi na ng isang buwan, tumagal na, naging taon na, nauwi na sa pagkapuot na uwi. Kaya yung pagkapuot, nagrebelde na. Yun, nang siya ay rebelde na, kalaban na ng gobyerno. Saan ka nakakita ng rebelde na hindi na kalaban ng gobyerno? Kaya nga may NPA rebellion na Yan ang kanilang mga puso, nagrebelde na, sumalungat na sa bawat, ang kanilang nakikita na lang yung paano kaya natin wawasakin ang kanilang pagkatao, etc. Lahat na. Yan, ang isang tao na, pansin ko lang sa Kalingap, At saka, ayan, nahawa-hawa na siya. Nagsalita siya ng pangit, may nakasimpatiya na, sa social media kasi hindi mo pwedeng pigilin. Tayo ay nasa bansang Pilipinas, malayang opinyon, pero meron ding hangganan yan. Demokrasya tayo. Pero, ang lahat-lahat, tandaan natin, magsusulit tayo sa araw ng paghuhukom. Wala dong paliwanagan, wala dong sisihan, wala dong turuan, wala dong etc. Ganun kasi, ikaw kasi, ganun kasi, sinaktan mo ako. Wala na isinusulat ang mga gawa mo. Ayun, napansin ko lang, bakit may mga taong gangrena? So bakit panahon pa ng mga apostol, mayroon ng taong gangrena si Judas. Ayan. So hindi maubos-ubos ang kumakalaban sa, ibig sabihin, yung gusto magpabagsak sa Kalingap. Ang tanong, kanino ba nagmula? Sino ba ang cost? Sino yung pinakang grepo? Sino nakakita ng grepo? Kapag isinarado mo yung grepo, yung pinakang main, meron din yung grepo pinakang main ay wala na, lahat ng buong bayan wala na tubig. Ibig sabihin, may pinanggagalingan na nagbibigay diin para yung mag-broadcast. Una, siyempre kung magsasalita ka ng mabuti, ang ipapakalat mo ay mabuti. Magsalita ka ng masama, yun din ang kakalat. Adi ibig sabihin, itong taong to ay naging bihikulo na ni Satanas. Alam mo ba si Satanas, sa huling araw na to, naghahanap siya ng taong magiging bihikulo niya. Kumbaga, siya yung magiging, ano ba yung bihikulo? Siya yung magiging ano tawag doon, yung mga salita, yung kasangkapan, sabihin natin siya yung kasangkapan para ang tao ay magkagulo, magkainitan. At ito na, bibigyan ng kaisipan. Hindi na ginamit ang social media ginamit ang social media si Satanas kasi siya ay meron ding website. May mga website din si Satanas. Si Satanas kasi espiritu naman yan Si Satanas kaya kasi ang galing, siya nagturo nga ng mga marurunong sa mahika, sa pag-aaral sa buwan. Yung mga fallen angel kasi ang mga nagturo niyan. May mas gagaling pa ba sa kanila? Sila nga yung may kapangyarihan. Sila nga yung nagrebelde. Sila nga ang utak rebelde. Si Satanas ang utak rebelde. At si Satanas ang may ugaling rebelde. Si Satanas ay may pride, hindi bumaba sa kanyang trono. Bagkus gusto magmataas. Mayabang, grabber, mga bastos, hindi mapagpatawad, hindi nagsusori. Yan ang ugali
ni Satanas. Kaya kung may ugali kang ganon, sa sinabi ko, iiwan mo na yan. Kasi masasabi natin kapag ugali mo yan, ang ama mo ay Diablo, ang ama mo ay Satanas. Kapag hindi mo binitiwan yung mga sinabi ko. Si Satanas kasi nagpuprovok para maggera, magdigma. Punta tayo sa ibababa natin o para magdigma ang bansa. Si Satanas ang gumagawa niyan. Si Satanas ang nagpuprovok sa mga hari, sa mga president. Ibaba natin ng kaunta o para sa Senado. Tingnan mo sa Senado, nagkagulo-gulo. May naghahabulan, wala nang ginawa ko di magtaltalan o lami-lamesa ang pera na nabidyuhan. Money talks, pera na ang kanilang halos binibigyang pansin at nasa isip everyday. Hindi makontento sa kita na 1 milyon. Mahina niyang kita natin, ba't 2 milyon? Ay samantalang ang mga content creator, ang mga lahat, bago ka pa kumita, yung mga gagamitin mo ng utak at hindi basta-basta ang platform. Hanap buhay sa YT. Balik na tayo sa may mga taong gangrena. Ito ay ugali ni Satanas. At si Satanas ang nagpuprovok ng lahat ng gulo sa social media at sa mundong ito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naringgan o nakita na ikaw ay the provoker ng pag-away-away social media para tumumba ang kalaban, para mapabagsak mo, mapatumba ang isang organisasyon, ang isang lahat, ang dignity ng tao, gustong-gusto mo yung mapatumba, gustong-gusto mo siya yung malunod sa malusaw, gusto mo siya malusaw, mali yun. Dahil ba't mo ikasasaya ang ganong mindset? Ibig sabihin, ang espiritu mo na espiritu ni Satanas. At si Satanas ang the provoker. Siya nagpo-provoke ng kaguluhan sa lahat ng ito. Ngayon ay napakasakit, diba? Dahil ang ama mo pala ay Diablo, si Satanas. Kung ikaw ang nagpo-provoke para magkasira-sira ang mga magkakaibigan, maghatid ng fake news, magpakalat, magsalita sa mga live ng mga ikasasama, ng palapansin ka ikaw ay palapuna, hindi na maubos-ubos ang iyong puot sa dibdib. Ang lahat ng sinasabi ko, bakit nakamata lahat sa kalingap? Ang content lahat sa kalingap. Ano bang meron dito sa organisasyong ito? Bakit pa nakaka-amaze lang pag buklat mo ng YouTube, makikita mo negative. Ito dahil lang sa pagpo-provoke ng mga taong ito para upakan ang kalingap o ang nagtayo nito si BSM. Bakit ba ayaw tumigil? Pero tandaan natin, napakasimple, kahit elementary, alam ito Una, kapag tapos ka na mag-live at umupak sa taong ilang taon mo nang kinaiinisan siguro, 2 taon, 3 years na yan, hindi na mawala-wala. Dati pa siguro wala kang anak, nagkaanak ka na lang sa sama ng loob, nakadalawang anak ka na lang sa sama ng loob, mayroon ka ng apo sa sama ng loob. Alam nga namang hindi ka kumita sa YouTube. Ang tanong, masama pa rin na pinanggalingan ng iyong ikinabubuhay. Ibig ba sabihin kumita ka sa YouTube 20k, hindi mo dinagdagan ang pag-invest sa iyong negosyo? Yung dinagdag mong invest, lumago. Saan galing yung dinagdag mo? Kahit pa sabihin kita ko sa mga negosyo ko, kaya nga lumago ang iyong negosyo, saan galing? Sa platform mo. Yung platform mo ginagamit mo para magpatumba ng kalaban. Ay
Nako, ay sana kahit elementary maintindihan ang sinabi ko eh. Kaya sabihin ay may negosyo na ako kahit ako'y YouTube ay aliwan ko na lang, maniwala ako sa'yo. Kung ikaw ay anak ni Ferdinand Marcos, ay maniniwala ako. Kung ikaw ay anak ng congressman, maniniwala ako. Kasi may mga pamanakan, etc. Ay pero kung ikaw ay nag-umpisa sa channel mo, edi siguro, idinidiin mo na, may negosyo na ako. Sigurado ka na sa kita mo sa YouTube, hindi ka bumawas dyan ng pang-almusal mo lang, ng pangbili mo lang ng isang sakong bigas, na pandagdag mo sa negosyo mo. O so yun, yung negosyong yun, ay kinakain din ng mga tao, kinakain ng pamilya mo maaari. Ay hindi ka ba no na, hindi mo ba maaarap-arap yun sa pagsapit ng dapit hapon? Na parang may mali sa ginagawa ko. Bakit ba ilang taon ko na itong ginagawa? Hindi ako nakakaramdam ng pagka-guilty sa sarili ko. Diyan ka matakot. Diyan po tayo matakot kapag immune na ang sarili natin sa paggawa ng masama. Bakit? Ay automatic. Espiritu ka na ni Satanas. Hindi mo naramdaman yung pagpasok ng ibig sabihin, hindi mo naramdam yung pag gumagawa ka ng masama ay kumikirot ang puso mo, parang inuusig ka na ng kusisya mo, tika, hindi naman ako ganito nung elementary hindi ko naman ito ginagawa bakit ngayong ako may asawa na ganitong edad, parang hindi ako mapakali kapag hindi ako gumagawa ng masama at pagpadapa at pagbibigay ng reaksyon sa mga tao sa iba. Minsan humarap din tayo sa salamin at tanungin na natin ang ating sarili, bakit ba ganito na ako in 10 years and 5 years? Bakit ba ganito na ang aking sinasabi? Hindi ko naman ito dati ginagawa. Bakit ba galit na galit pa rin ako hanggang ngayon? Bakit ba ganito ang pagkagalit ko sa Kalingap? Ang pamilya ko naman, kompleto, walang may sakit. Minsan po itanong natin sa sarili natin, bakit ba ako? O sabay-sabay tayo mag-isip. Humarap tayo sa salamin ngayon pagharap sa salamin, kita natin ang ating sarili, tanongin po natin, halimbawa ako si Juan, bakit ba ako ay galit na galit sa Kalingap? Inaano ba ako ng Kalingap? Inaano ba ako ni BSM? Inaano ba ako ng foundation na ito? Umutang ba ito sa akin na hindi ako binayaran? Ako ba'y dating mayaman pero ako'y naghihirap nang ako'y nasa kanila? Ito, itanong natin, ako'y milyonaryo nang ako'y pumunta sa Kalingap, pero kaya hanggang ngayon ako'y puot. Paglabas ko ng Kalingap, kubo na lang ang bahay ko. Mag-isip po tayo. Minsan, kung tayo viewers, maging matalino po tayo. Huwag tayo makisakay o magpahawa sa mga taong may gangrena ang isip. Ano yung gangrena? Buni yun biblical po yun yung nagandahan ka na sa nagla-live, tawan-tawa ka na kapag negatibo ang sinasabi. Minsan po tayo lumayo-layo tayo kasi kung hindi dati natin yung mindset, yung kapapanood natin, katatambay natin sa mga paninira sa labas, sa kapwa nila, ay mahahawa po tayo ng mindset na ganon. Sabi ko nga, sabihin mo sa akin kung sinong tinatambayan mo, kung sinong kasama mo, kung sinong kabarkada mo araw-araw, at sasabihin ko sa iyo kung anong pagkatao mo balang araw. Sana po itong aking reaksyon ay ito in general na. Wala naman akong script. Pero tandaan po natin ang pagpilit nating pagpapatumba sa Kalingap. Kasi ang Kalingap, isang sumibol ito na hindi ito sinadya. Destiny na ito ng Kalingap
na may lalabas talaga sa daigdig na ito, may sisibol na organisasyon na tatawagin Kalingap. Hindi nyo ba alam, ito balikan natin, ang founder ng Kalingap ay si BSM Bal. Ito, ano natin ng konti, ibigay din natin. BSM Bal Santos Matubang. Doon tayo sa Matubang. Hindi nyo ba alam ang salitang Matubang? Pinaltan lang tabang. Kung sa talagang mabilis matabang. Kapag hindi mo, kapag pinaltan mo yung iyo, yung mato ginawa mong a, ihiwalay natin, matabang. At tabang tulong matulong. Ito, bigyan natin ng ano yun Kaya masasabi kong si BSM is destiny niya talaga, sinilang na siya para sa gawain ito. Pero ang lahat ng ito ay may dulo. May dulo po lahat. Hindi, ang bawat ginawang lamesa may umpisa at may wakas. Kasi sa daigdig na ito, magsusulit lang tayo sa araw ng paghuhukom at itatala sa aklat ng buhay. Doon nakatala ang ating mga gawa, ang laman ng ating isip, ang ating ginawa sa ating kapwa, kung tayo naging gangrena sa ating kapwa, kung anong ginagamit mo kasing panukat sa iyong kapwa, ayun din yung gagawin panukat sa iyo sa araw ng paghuhukom. Hindi nyo ba alam, si Kuya Bal, si Papa Bal is destiny na niya ang ang organisasyong Kalingap, destiny na nito Hindi nyo napansin, sa dami lang nakikisakay, nangangawala lahat. Umpisa, boom, para silang kwitis, para silang loses. Pag pinaputok mo, sisirit, ang bilis ng sirit pataas. Psst, para silang mga kwitis. Ang kumakalaban sa Kalingap parang isang kwitis pag pinaputok mo sa gabi. Pag pinaputok mo, pag pinasinindihan mo ang kwitis o ang loses sa gabi, parang ito yung kumakalaban sa Kalingap. Ang bilis. Psst, okay, kita mo ang taas. Boom. Titingin ka sa taas, sa ulap. Taas na nito sabog. Ang liwanag, ang ganda, ang liwanag, ang ganda. Sikat, viral, ang ganda, ang liwanag. Boom na boom siya. Then biglang 30 minutes nawawala ang kanyang liwanag. Kita nyo? Parang ganyan ang kumakalaban sa Kalingap Viral ko 1 buwan, 2 buwan, pero 3 buwan, 5. Ano na? Boom. Wala nang liwanag, hindi na sikat. Ubos na ang katas. Ubos ng hindi nyo pinapag-aralan kasi kayo. Puro na lang revenue ang nasa isip nyo Puro revenue. Pansin ko lang, puro revenue. Ang mga staff ng Kalingap, ang founder ng Kalingap, si BSM, si Dekrab, ordinaryo yan, may puso din. Meron din siyang damdamin. Na-appreciate din niya. Pagsapit din ng dapot hapon, nagsasama-sama din silang buong pamilya, nag-uusap-usap din yan. Normal tayong lahat na nag-uusap-usap sa hapagkainan. At may napag-usapan din sila ng mga bagay na talagang napapagod din yan. Nagtatanong din yan sa mga isa't isa na bakit ba, ano bang nagawa natin, etc. Bakit ganito ang mga komentaryo, mga banat. So tayo ding mga viewers ganun din minsan i-appreciate din natin ang mga gawa ng foundation ito ng Kalingap. Tulad may namayapa si Kuya Robin. Ang daming naghahanap nung kalit-liitang salita na gagamitin para mapatumba ang Kalingap. Ang dami. Yung magsalita ka ng butiki, ay may nakita akong butiki, ang ibo-broadcast nakakita ng buhaya, iba na salit-salin na. May napa silang nalanggam, sabi nga may nakita akong malaking elepante, nakita lang ng langgam
pinapalaki. Pinapalaki nila. So, yun ang mga viewers nila ay siyempre ay sa buwan na pagtambay-tambay doon, naliligayahan na rin sila sa senaryong ganon, nasasarapan na rin sa kanilang pandinig o nakikisakay din lang yung iba, ay hindi na maganda. Ang naidudulot ng taong ito yung the provoker, kasi marami akong nakikita sa live na kalingap. Ano? Nagpo-provoke sila para patumbahin ng kalingap. Ang isang condition ay destiny ito ni Kuya Bal at ng kalingap sa panahon natin ngayon, dahil ang laking tulong nila ang gobyerno habang nag-aaway-away sa Senado, sila naglilingap. Halimbawa ngayong araw na to, wala nang ginawa buong maghapon ng sa Senado kundi magtaltalan, magbangayan, ubos ang merienda, milyon ang naubos nilang pagkain sa Senado. Hindi nyo ba alam na ang merienda at pagkain sa Senado sa buong maghapon nilang pagtaltalan, milyon ang mamahalang pagkain dyan? O pagsabay natin, habang nagtataltalan sa Senado o sinong Kuya Bal, ang kalingap ay naghahanap ng mga scout o nagpapakain, etc., nagagayak, dadalaw sa mga beneficiary, magbibigay. Pagsabayin mo yung pangyayari, hindi ba kayo nahihiya yung mga nagpapatumba sa kalingap na habang kayo ay bumabanat ay naglilingap yung inyong binabanatan? Sinang Kuya Bal, sina Derek Crab, nagbibigay ng tulong. Sabihin na natin kahit pa yan ay kahit nga magbigay ka ng tulong ni 5 piso, 10 piso, etc., ang tanong doon yung mabuting gawa. Hindi nga doon titingnan yung ikaw ay ang daming ikaw nga habang pinapatumba mo ang kalingap, hindi ka ba nakukonsensya na pawisan na ang mga staff ng kalingap, ang sina Kuya Bal, sina Derek Crab, sa pag-iisip, sa paglalakad, etc. O bagang matakakotse na ngayon, ay ano pa rin, mapagod pa rin yan, malimit ang aksidente sa daan. Habang bumabanat ka ngayong oras na to, sila ay bumabanat ng paglingap. Ano kayang mindset ang mga taong ganito? Nasabi ko nga ito ay utak gangrena. Ang gangrena ay biblical, ngayon ay isang uri ng punjay na buni. Ang itawagan natin sa mga Mr. Fake News niyan ay si Mr. Buni, gangrena man, gangrena woman. Hindi ba ka ba nahihiya na ang ginagawa ng kalingap na ito ay trabaho ng gobyerno? Tapos ikaw, sinasabayan mo kapag nagla-live pag may nagla-live sa kalingap, re-reactionan mo na sa lungat, sasabayan pa, sabihin mo ay for content. Minsan kahit content ay paninira yun nagko-content ka ng mabuti, yung kino-content, ililihis mo naman ang usapan sa halimbawa ang mga viewers mo 200, 100, di ba niloloko mo ang 200 na viewers? Inaano mo, tinitwist mo ang isip, inililiko mo o wag kang gangrena, hinahawahan mo sa pamamagitan ng social media, ginagawang bihikulo ang social media, at ay mahahawa yan kasi yung salita mo at tuwan-tuwa ay Satanas, kasi yung espiritu mo, ka-espiritu mo siya, ang ama mong diablo ay ka-espiritu mo na. Adi ang itawag mo kay Satanas ay tatay na, kasi anak ka nun anak ka ng diablo, kasi iisa na ang inyong espiritu ang magpatumba ng gumagawa ng mabuti. Ay sino ang gumagawa ng mabuti? Kalingap gumagawa ng mabuti. Tanda natin, walang perpektong sambahayan. Huwag tayong maghanap ng kasiraan. Ito Biblia, huwag mong iisiping mas mabuti ang sarili mo kaysa sa kanya. Biblical yun. Ibig sabihin ay huwag kang magyabang, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko, etc. Gawin mo ang sarili mong ikabubuti kasi kanya-kanya tayong kaligtasan. Ay ngayon ay
ikaw na nagbibigay lagi araw-araw, everyday, na nagre-reaction sa ikatutumba ng kalingap, minsan kwentahin mo ang edad mo. Halimbawa ikaw ay 30, pag nakabot ka ng 50 ngayon, paswertihan. Yung bang age mong natitira, ba ikaw ngayon ay 30, yung 30 mong age saan mo gagamitin? Sa pakikipagdigma saan? Sa pagpapatumba ng kalaban? Yung 30 years mong pre para mag-isip, para binigyan ka ng langit na sige, in 30 years mong buhay, malaya mo pang gawin ang mabuting bagay sa iyong kapwa. Huwag natin ubusan sa pakikipagtaltalan sa walang kabuluhan. Sabi ni Apostol Pablo, ang ating natitirang buhay ay huwag nating sayangin ang natitira pa nating oras sa pakikipagtalo, pakikipagtaltalan at sa pakikipag-away sa wala namang kabuluhan. Biblical. Ngayon, kung ikaw ay age of 30, gagamitin mo sa pagre-reaction sa ikatutumba ng kapwa, ay yung reaction sa ikasisirang dignity, etc., lahat na, ay isa kang gangrena. Salot ka sa lipunan. Hindi ka nagbibigay ng halimbawa sa komunidad, sa community, sa Pilipinas. Kung mahal mo ang Pilipinas, kung mahal mo ang sambayan, ang bayan mo, lupang tinubuan, kapwa naman tayo Pilipino eh. Kaya lang ang mindset mo, utak diablo. Ay bakit sino ba ang pinasok ng diablo? Si Cain. Pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid na si Abel. Lahat tayo dito magkakapatid. Ay biro mo sa sobrang inggit sa kanyang kapatid dahil maganda ang kanyang ginagawa at pinupuri. Tumataas na ang kanyang rating. Inggit na inggit naman. Tumataas ang rating ni Abel sa lumikha sa kanya. Inggit na inggit naman si Cain. Puot na puot ko. Ayaw naman gumawa ng mabuti. Ayaw naman gumawa ng mabuti. Ibig sabihin si Cain, ayaw na ayaw niya na may pinupuring iba. Gusto siya ang purihin. Gusto siya ang mataas, grabber, lahat. So ganto. So sa ating lahat in general, hindi pa huli. Ay digmaan na nga sa daigdig na ito. Plus pa yung small YouTuber, small reaction, nagre-reactor. Ay ano ba, walang ginawa kundi magpatumba ng kapwa. Sumilip sa maliliit gabuhangin na pagkakamali. Wala naman, nobody's perfect. Yun ang ipapakalat sa social media, magpo-post sa FB, etc. Para saan? Siyempre wala namang bibilangin si YouTube kung walang views. Tapos ang ikakatuwiran mo pa, kaya nga ni ako nag-channel nga ni para sa revenue. Itanong mo rin sa sarili mo kung ano ang resulta ng ginagawa mo. Mataas ng revenue mo, paldo-paldo. Ang tanong ay saan ba ito galing? Ang dami kong revenue. Pero kung masasabi mong ang lahat ng ito ay itong aking kita ay pinagpamana sa akin ng parents ko, okay lang eh. Bawa, namatay ang parents mo, pinamanahan ka ng company, maniniwala pa ako eh na hindi mo na kailangan ng channel, hindi mo na kailangan ng revenue eh. Kasi may kumpanya ka naman eh. Pero sasabihin mo ang revenue pinapakain ko sa aking etc. Pinsan kamag-anak, sarili ko ay hindi galing sa masama. Adi buklatin mo ang lahat ng video mo, ang live mo, ang pagre-reaction mo, ang pagpo-post mo, buklatin mo kung hindi ba masama yung pagpapatumba sa kapwa at ginagamit mong platform ay social media na napakabilis ang pagpapakalat. Masama pa rin yan. Ngayon kung immune ka na, ay huwag kang makahilira sa lalakad na matuwid. Sabihin na matuwid ang ginagawa ko, etc. Ay huwag kang mag-ilusyon. Haka-haka mo lang yun. Bakit? Wala kang ginawa kundi itapik ang kasiraan eh. Dala ng iyong bugso na napakatagal ang panahon, ang iyong puot, kapatid, ang iyong puot sa dibdib, tanggalin mo na yan. Ay si Cain kaya pinatay ang kanyang kapatid dahil sa puot. Ugali ni Satanas kasi ang puot. Ano ba yung puot? Hindi ka nagpatawad ng isang araw. Sabi nga sa mag-asawa, di ba? Kung kayo may tampuhang mag-asawa, paglubog ng araw, tapusin nyo na mag-usap kayo. Tatagal yan, magiging puot na yan. Ay sabi sa Biblia, kapag nagtanim ka ng sama ng loob, nauwi sa puot, rebellion,
isa kang mamamatay tao. Oh, ibig sabihin pala yung mga nagre-reaction ng taon na, buwan na puot sa dibdib, kaya sila nagre-reaction, itinatago nilang puot na hindi makamove on. Ay, ikaw pala ay killer. Killer ka pala. Kaya babae ka man o lalaki, ang tawag ko sa'yo, killer. Bakit? Ay dala ng yung bugso ng damdamin, kaya ka napapareaksyon. Ay kung ang pagbubroadcast mo yung mga mabuti ang iyong pagpapakalat, magkaiba yan eh. Kapag nag-broadcast ka ng positive, ay siyempre positive ang magpapakalat ka ng positive. Kung ikin-neutral, maganda rin. Kung ang binobroadcast mo ay pagpuna, lakipan mo ng pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Ay pwede ka naman magpaliwanag na halimbawa, bigyan mo bakit ayaw mo yung ginawa niya at bakit mo nagustuhan kung bakit ayaw mo yung ginawa niya. Lalakipan mo ng paliwanag ngayon kung bakit. Ay pag-reaction ko ngayon ay ako may mga ako nakikurious, bakit pinapatumba pilit ang Kalingap? Ang daming sumasakay. In general, ang aking opinion dito, dahil sa revenue, dahil sa pag-ibig pa rin sa salapi, yung mga sumasakay sa pagre-reaction sa Kalingap ay na nagbibigay ng negatibo, nagpapakalat ng tulad ng gangrena, buni, parang buni ang mindset, may kuto sa utak. Kasi may kuto sa utak, may bakterya sa utak yun. Gangrena nga eh, mahawa-hawa yan. So kaya iba kaya malakas, may padrino, wala rin, tuta ka pa rin ng padrino mo. So ibig sabihin nagmamalaki ka, ay may sinasandalan ka pala na etc. o magaling sa kaso. Wala yun, waipik yun. Ay nagtataka lang ako kung bakit hindi matapos-tapos ang pagre-reaction nila sa Kalingap. Puro negatibo for revenue. Pilit ipapatumba. Sinang ipapalit mo kung maipatumba mo? Sige nga, ay papalit ka ba sa Kalingap kung mapatumba mo? Sige nga, upang sariling kaligayahan, sasabihin mo ay salamat, I'm a hero, ako ay bayani, may napatumba akong organisasyon. Para walang ganon, malabo yan iho, iha. Malabo ka magpatumba ng isang organisasyon na destiny na destiny na. Ay sa pangalan pa lang matabang, matabang yun ay matulong. Hindi nyo alam, hindi nyo pansin si Papa Bal bumabata, meron siyang scientific move na hindi nyo alam. May pag-twist ang kanyang mga paliwanag. Napakahina ng inyong kukote kapag hindi nyo na-gets. Napakahina ng kukote pag hindi nyo gets ang mga patwist ni Papa Bal sa mga live niya. Tapos kapag nag-live si Papa Bal na medyo masakit sa sakit na sinatamaan, papalawakin na yon. Pabor yun dun sa gusto magpatumba sa Kalingap yun. Hahanap talaga ng butas eh. Talagang i-review pa ang live eh. Nag-live na naman niya, hanap tayo ng pangit. Yan ang ating content. Biruin ka yan biruin mo yan ang hahanapin mo sa tao yung pangit na ginawa. Teka, kahit elementary ayaw nun yung ganong mindset. Hindi baling sige highlights natin yung mga mabubuti para maging example. Halimbawa tularan, kasi wala namang perpekto sa mundong ito. Huwag na natin bigyan ng highlights yung mga hindi namang brutal na gawa. Bigyan lang natin ng kaunting neutral na paliwanag yon, kung bakit nangyari yon, kung bakit nagawa yon. Meron kasing pangyayaring maliit na hindi sinasadya na gawin naman natin ng reaction na kaya-aya sa pandinig. Hindi yung parang brutal na bang nagawa, paawa effect, OA reaction. Ang mga manonood naman merong OA na iba,
lalo ko pa nagsama-sama yung mga matampuhin. Kapag nagsama-sama yung mga matampuhin, ayan, nagbubuo na sila, nagiging 10, nagiging 20. Pagdating naman ng in 1 month, sila rin ang magkakaaway. Bakit? Hindi kasi sila solid talaga nag-umpisa na sama-sama. Kaya no? Parang mga alibughang anak. Inubos ang kayamanan, nagleyas, umalis sa kalingap. In 3 months, 5 months, bumalik na naman. Tanggapin na naman ni Papa Bal. Bukas ang kamay ni Derek Raba, halika. Suwail kong anak, welcome. May magsiselos sa loob. Ay kami naman lagi mong kasama. Ni minsan hindi ko na pansin yung pagbibigay mo ng pakikitungo mo sa mga yan. Ayan mga yan, suwail. Ito po ay Biblia ha. Basahin nyo sa Biblia yung alibughang anak. Ganun, hindi nyo pa napansin. Ganun si Kuya Bal. Ito kung kayo ay matalas, ang kukote. Hindi nyo ba lamang kalingap? Laging open arms. Laging open arms ang kalingap. Gumawa ka na ng masama, nakipag-rebattle ka na. Pero siguro pumunta, hindi nyo ba napansin? Sige, si Kuya Peds. O di ba, nasubaybayan ko ang pagkikipag-rebattle niyan. 1 punta lang ng daet. Inanyayahan si Kuya Peds. Welcome. Si Kuya Peds naman, ala Philip Salvador, kasi hindi, ito ha, bakit ganun? Bakit ganun yung, ito lang napansin ko lang sa mga nadadaanan ko sa live, puro kalingap ang mga palakpakan naman yung mga viewers. May pinanggagalingan ng negatibo na gangrena ang utak. Ang pinabagyan diin yung panguuyam. Ano yung panguuyam? Ibig sabihin ng panguuyam, mabuti ang iyong sinasabi deep inside. Kumbaga, ang ganda ng labas mo makikita, pero bulok ang ilalim. Para masabing ang ganda ng harap, punto ka ng dulo, kamatayan ng dulo. Ibig sabihin, magandang naririnig mo sa bandang huli pala. Ang resulta nito ay wala rin. Ampaw. Ibig sabihin, parang ang sarap pakinggan. Pero hindi mo namamalayan. Napapasama ka na nahahawa ka na sa gangrena. Ano yun? Ay palakpakan ng palakpak. Ay pinapalakpakan mo naman. Pagpapatumba sa kalaban. Hindi nyo napansin nyo na napapasama ka na sa ihilira sa mga gumagawa ng karumaldumal karimarimarim. Sabi nga sa Biblia, huwag kayong magsiraan, huwag kayong mag-upasalaan, kayo magkakapatid ay magmahalan, pairalin nyo ang pag-ibig. Ay kung ang puro pag-ibig sa kapwa, may inggit ka pa ba? Magbibigay ka na, pagbibigyan mo na. Maraming nagagawa ang pag-ibig, sacrifice, hindi magagaspang ang pag-uugali, hindi matampuhin at hindi rin mayabang. Ang pag-ibig hindi mayabang, mapagparaya, mapaghintay, hindi ka makapaghintay. Lahat gagawa ng channel, maghintay ka lang. Hindi ka nakatiis. Lahat ng magagawan kayo ng channel, antay-antay lang, tsimpuhan lang. Hindi ka nakatiis. Gawin naging mayabang, maniwala sa sarili, wag sa bulong ng katabi. Yun ha. Ito ang pagreaksyon ko in general, kasi napansin ko lang at yung pagreaksyon ko may one kalingap, one family meron. Yung mga nagsasabi lang wala, ay puot ang nasa dibdib, puot. Kaya kung nasabing puot, taon na yan, 3 taon na yan, bakit pa ulit-ulit yung inyong linyada? Hindi pa kayo nagsasawa na memoryado na ng viewers ang inyong mga linya? Kakaya yun. Yung memoryado na nga ng elementary yung sinasabi sa reaction. Ano yan? Puro pagpapatumba sa kalaban. Walang ibang content.
Bawang, i-content mo naman ay gobyerno sa Senado. Ayaw. Ala daw viewers, o ibang community, o ibang big network, no pansin. Real talk. Ano, apo na tayo sa Kalingap, maraming marites. Paldo. Alam mo, ito naman, hindi naman ako veterano, pero sana gumising kayo. Huwag niyong dayain ang inyong mga sarili. Tayo rin, huwag kayong masyadong pahawak, pa-slave sa nakaraan. Maawa kayo sa inyong mga apo, inapo, mga anak, kay bunso ninyo, sa panganay ninyo. Bakit? Ay kung gumagawa kayo ng kapirahan, at ang pinagmumula naman ito ay mga bad reaction, mga pag-iisip na pag-rebellion, ay mas maganda pa i-contraction. Bakit? Talagang pinagpawisan ng construction. Naghahalo ka ng simento, nagpipilit kang may ayos ang trabaho, very good yun. Pero kapag nakaupo ka na nga lang, hindi ka pinagpapawisan, puro negative naman ang iyong pinaparating sa mga manood, at pagbibigay at pag-uuyam at pagpapakalat ng maling mindset na dapat tayo magmahalan at huwag mag-usiraan, ay wala eh. Ang tanong, paano naman ako kikita ron sa mabuting, at least sa natitira mo pang buhay ay ginamit mo sa mabuting gawa, yung hindi utak diablo, hindi utak satanas. Hindi ang ididiin mo yung ganito ang gawin nyo, rebellion, naisip, rebuilding, pag-iisip. So kawawa naman yung mga manonood na wala, hindi marunong mag-research, na umaasa lang ay sa marites, naniniwala din agad. Ay ito na lang sa akin, hindi maubos. Baka nga wala ng YouTube kung magre-reaction ako, hindi maubos-ubos eh. Ito pag-reaction ko, kung magre-reaction pa ako, baka 1,000,000 reaction, hindi ko kayang ubusin. Dito sa paligid sa mundong ito ang pwede kong reaksyonan. Hindi ako naniniwalang hindi mo kailangan ang pera. O hindi ako naniniwala na kahit ako mag-reaction ng pangit, hindi ko na diyan kinukuha ang aking kinabubuhay. Hindi ako naniniwala doon. Diyan ka kumukuha ng kita mo sa YouTube, ng pandagdag mo sa iyong business. At yung business, kinakain mo yan. Ang resulta niyan, kinakain mo yung pera, yung kita niyan. Pinapakain mo, tinituition mo, pinapakain mo, binibili mo ng ulam. Diyan mo rin binubunot sa kaha ng iyong negosyo. Kaya nga lumago ang negosyo mo dahil sa kita sa YouTube. Hindi mo pwede sabihin, kumita na yung lumago. Kaya nga lumago, may pinagumpisahan. Maniniwala pa ako na transparent. Sige nga, ipakita mo kung magkano sweldo mo ngayon sa YouTube. Picturean mo. And then, ibalot mo sa plastic yung lahat ng kita mo sa YouTube. Ibigay mo ng harapan sa may hirap. Kita mo yung 20,000. Sige nga. I-donate mo nga yung 20K mo. Kung baka tatawa ka ng palim. Ano kaya siniswerte? Kita ko ito sa YT na pinaghirapan kong magpakalat ng fake news. Ibibigay ko lang sa inyo. Pero proud ka pa na bumubulong-bulong ka sa iyong sarili na bakit ko ako bibigay ng pinaghirapan ko na magpakalat ng fake news kong reaction o pagpo-post, di ba? Proud ka pa nun, bro, sister, ate ining, proud. Hindi ka Pilipino kung ganyan ka. Wala kang pusong mapagmahal at wala ka ng pag-ibig. Diyan ka nababagay kay ama mong diablo. Dahil yan ang kanyang mindset. Ang manggulo, maging mayabang, magpapakalat ng fake news, magrumble ang mga tao sa social media, sa FB. Yan ang kanyang mission sa mundong ito. Huwag tayo doon, kapatid. Huwag natin gawin ang platform na ito na isang gangrena, buni na nakakahawa sa manonood, sa mga panood, sa mga karinig, etc. sa kabataan.
Mahalin natin ang Pilipinas dahil dito titira ang ating henerasyon. Yan ba ang papanoorin nila sa iniwan mong YouTube, sa iniwan mong channel? Mag-isip kayo, yan ang bang papanoorin? Ang reaction mong puro pagtaltalan, sigawan, etc. Yung mga pailalim, panguuyam na reaksyon sa iwanan mong family. Papanoorin ba nila yan? Sige nga, mag-isip tayo minsan. Tanungin na natin ating sarili, tama po ba ang ginagawa ko na magpadapa, magpatumba ng mga tao? Kumpleto naman ang pamilya ko, wala naman silang sakit. Anong ginagawa ko sa ibang tao? Nakakain naman ako 3 beses. Isipin mo, sapat na to. Mga kapatid, sabihin natin sa ating sarili, kumakain ako bumagapon na 3 beses, may merienda pa. Bukas may trabaho na naman ako, sapat ito maghapon. Magpasalamat tayo sa lumika. Huwag na makontento tayo sa ating kita biblikal. Hindi yung kulang ang kita ko, kailangan kong gumawa ng fake reaction. At saka yung negatibong reaction. At dyan tayo papaldo. Huwag maging masaya ang ating kaluluwa sa ganon. Tumingin tayo sa langit at sa lumikha ng lahat ng bagay. Magpasalamat tayo sa bawat umaga na nagising pa. Ang bilis ng panahon. Hindi tayo pabata, patanda. Ang tanong, ano bang nagawa mo? Ano bang iyong naging bahagi sa mundong ito? Ano ang iyong nai-distribute? Sakit sa puso, sakit sa stress sa isip. Umarap tayo sa salamin, saglit, huminto at magtanong, ako pa ba ito? Na hindi naman ako ganyan to dati. One for all for one. Tayo ay mga Pilipino. Magmahalan po tayo. Makontento sa ating kita. Bumalik tayo sa dating tayo. Bumalik tayo sa dating tayo. Mahinahon, kalmante. Nakangiti sa bawat umaga na walang iniisip at wala man nasagasaang tao. Sapat na ang kita sa buong maghapon. Wala namang sakit ang buong pamilya. Tandaan natin, baka sasabi-sabi natin na okay lang. Sa ating cells, ang stress na uwi sa cancer. Sabi ni Willie Ong. Saka tayo iiyak-iyak sa bandang huli. Ang pagre-reaction ng negatibo in whole life, may negatibong epekto sa ating loob ng pangangatawan. Mayroon po yung bad effect sa cells. Yan po ang real talk ni Oscar Berton del TV. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. May one kalingap. May one family po. BSM, Derek Crab, and Ate Jack. Siyempre ang may bahay ni BSM, si Ate Edna. All kalingap. Tayo po ang mag-umpisa, still build our nation great again. One kalingap, one family. Mabuhay po tayong lahat.